Magandang buhay, mabuting tao. Maligayang pagdating sa ating aralin para sa Values Education 10. Sa araling ito, tatalakayin natin ang mustong paraan ng pakikipagdialogo gamit ang social media at iba pang ugnayan sa kapwa. Pag-aaralan din natin kung paano maipapakita ang pagpapahalaga sa dignidad ng tao sa ating pakikipag-ugnayan at kung paano maisasabuhay ang pagiging mapagpasensya sa paggamit ng social media. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahang una, makikilala ninyo ang mga wastong paraan ng pakikipagdialogo gamit ang social media at iba pang paraan ng komunikasyon. Ikalawa, may paliliwanag ninyo kung bakit nakaugat sa pagpapahalaga sa dignidad ng tao ang wastong pakikipag-ugnayan. At ikatlo, mailalapat ninyo ang mga wastong paraan ng pakikipagdialogo sa inyong pang-araw-araw na buhay bilang mga responsabling mamamayan ng digital na mundo. Ang pangunahing pagpapahalagang lilinangin natin sa araling ito ay ang pagiging mapagpasensya. Ang pasensya ay mahalaga, lalo na sa panahon ng mabilisang pagpapalitan ng mensahe at opinyon sa internet. Sa pamamagitan ng pasensya, natututo tayong mag-isip bago kumilos at magbigay halaga sa damdamin ng iba. Wastong paraan ng pakikipagdialogo gamit ang social media o iba pang ugnayan sa kapwa. Sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya, naging mahalagang bahagi ng ating buhay ang social media. Ito'y nagsisilbing tulay upang mapanatili at mapalawak ang ating pakikipag-ugnayan sa kapwa. Sa pamamagitan ng Facebook, Instagram, Messenger, at iba pang platform, mabilis tayong nakapagbabahagi ng impormasyon, larawan, at opinyon. Dahil dito, mahalagang maging responsable at mapanuri sa bawat mensaheng ating ipapadala at tinatanggap. Ayon sa pag-aaral ni Erdogan at Mustafa, 2017, ang mga mag-aaral sa sekundarya ay naglalaan ng 1 hanggang 3 oras sa social media araw-araw para lang makakuha ng impormasyon at mga opinyon. Ang pakikipagdialogo ay madalas na nangyayari sa loob ng online na komunidad, kung saan may kalayaan ng bawat isa na maghayag ng kani-kanilang saloobin o reaksyon sa isang bagay. Kaya naman, ang mga isyung tulad ng hate speech, cyberbullying, at fake news ay laganap at patuloy na nakakaapekto sa ugnayan ng bawat tao. Narito ang ilang mga gabay sa wastong paraan ng pakikipagdialogo sa social media. Ang unang mahalagang gabay ay ang pagkakaroon ng respeto. Ano man ang ating opinyon, dapat nating igalang ang karapatan ng bawat tao na magpahayag ng kanilang saloobin. Hindi nangangahulugan na tama ang lahat ng opinyon, ngunit nararapat pa ring tratuhin ang bawat isa ng may dignidad at paggalang. Ayon sa artikulo ni Serbia 2015, ang konsepto ng respeto ay hindi maaaring paghiwalayin sa mga batayang halaga ng karapatang pantao. Ito'y daan upang magkaroon ng personal na pananagutan sa pagpapahalaga sa sarili at sa iba sa tuwirang komunikasyon at sa online na komunidad o social media. Why do we need respect in virtual social space? Ni Helmilovic 2014. Tinilakay niya ang kahalagaan ng paggalang o respect sa mga virtual na espasyo tulad ng social media, online forums, at iba pang digital na komunidad. Ayon sa may akda, dahil sa patuloy na paglawak ng paggamit ng internet, mahalagang matutunan ng mga tao kung paano makipag-ugnayan ng may respeto
at pananagutan sa online na kapaligiran. Ang kawalan ng respeto sa online na mundo ay maaaring magdulot ng cyberbullying, diskriminasyon, at pagkawatak-watak ng komunidad. Ang konsepto ng digital citizenship, kung saan ang bawat gumagamit ng internet ay may pananagutang kumilos ng etikal, responsable, at may paggalang sa iba. Ang respeto sa virtual na espasyo ay nakakatulong sa paglikha ng ligtas, inklusibo, at positibong online na komunidad. Ikalawa, ang pagiging marunong makinig ay tanda ng paggalang at pagpapahalaga sa kapwa. Hindi natin kailangang laging manalo sa isang argumento. Mas mahalaga ang pakikinig upang maunawaan ang pananaw ng iba. Kapag tayo bukas sa iba't ibang opinyon, nagkakaroon tayo ng pagkakataong matuto at mapag-unlad ang ating sariling pananaw. Ikatlo, maging maingat. Sa social media, mabilis kumalat ang impormasyon, kaya mahalaga na maging maingat sa pagbabahagi ng mga balita, larawan at iba pang nilalaman. Siguraduhin tama at beripikado ang impormasyon ating ibinabahagi. Ang maling impormasyon ay maaaring makasira sa reputasyon ng tao at magdulot ng gulo sa lipunan. Ika-4, maging empatiko. Ang empatya ay kakayang unawain ang damdamin ng iba. Sa pagtanggap sa damdamin at pananaw ng iba, na ipapakita ang pagrespeto at pagpapahalaga sa pagkatao. Ayon sa pananaliksik ni Fresem, 2016, iminungkahi niya na ang mga mag-aaral na nakakaranas ng digital na empatya o digital empathy ay magiging marunong sa paggamit ng digital, may kaalaman sa media, sosyal na nakikiisa at responsable. Sa pamamagitan ng pagiging empatiko, mas nagkakaroon ng malalim na koneksyon sa kapwa at nagiging mas epektibo sa pakikipag-ugnayan. Sa digital na panahon, mahalaga pa rin ang pagiging maunawain kahit hindi natin kaharap ang ating kausap. Bago magkomento o magbahagi ng opinyon, itanong sa sarili, ano kaya ang mararamdaman ng taong makakabasa nito? Sa pamamagitan ng empatya, lumalalim ang ating koneksyon sa kapwa at nagiging mas positibo ang ating pakikipag-ugnayan. Ika-5, pagiging mapanuri. Hindi lahat ng impormasyong nakikita sa internet ay totoo. Bilang mga mag-aaral, dapat kayong maging mapanuri. Suriin ang pinagmula ng impormasyon, ihambing ito sa mapagkakatiwalaang sanggunian, at huwag agad maniwala sa lahat ng nakikita sa online. Ang pagiging mapanuri ay proteksyon laban sa mapanlinlang at maling impormasyon. Ika-6, pagiging responsable. Ang bawat post, komento at mensahe na ating inilalagay sa social media ay may kaakibat na pananagutan. Bilang gumagamit ng teknolohiya, tungkulin nating maging tapat, responsable at magalang. Gamitin natin ang social media upang magpalaganap ng kabutihan, pagkakaisa at pag-unawa kaysa sa galit at alitan. Ang pagpapahalaga sa dignidad ng tao sa wastong pakikipag-ugnayan sa social media at iba pang ugnayan. Ang dignidad ng tao ay ang likas at natatanging halaga ng bawat individual. Sa social media, maraming pagkakataon kung saan maaaring malabag ang dignidad ng tao sa pamamagitan ng cyberbullying, hate speech, at fake news. Dahil dito, mahalagang maging maingat at responsable sa ating mga kilos sa online. Ang cyberbullying ay pangbubuli na nagaganap gamit ang mga digital na teknolohiya.
Ayon sa UNICEF Philippines, ang cyberbullying ay isang uri ng pambubuli na nagaganap gamit ang digital na teknolohiya tulad ng social media, messaging apps, online gaming platforms, at mga cellphone. Kabilang dito ang pagpapadala ng masasakit, nakakasakit na mensahe, pagpapakalat ng chismis o maling impormasyon, pagbabahagi ng pribadong larawan o video ng walang pahintulot, at iba pang online na gawain na naglalayong saktan, takutin o pahiyain ang isang tao. Ang cyberbullying ay maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa kalusugang pangkaisipan ng biktima. Maaari itong magdulot ng kalungkutan, pagkabalisa, mababang tiwala sa sarili, takot at maging depresyon dahil mabilis kumakalat ng impormasyon sa internet at maaaring manatili ito online ng matagal. Mas nagiging mahirap para sa biktima na makatakas sa pang-aabuso. Upang maiwasan ito, maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon. Huwag tumugon sa mga mapang-abusong mensahe. Mag-ipon ng ebidensya. I-block at i-report ang mga nang-aabuso. Humingi ng tulong sa mga pinagkakatiwalaang nakakatanda. Ang hate speech ay paggamit ng mga salita o pahayag na nagpapahayag ng puot o diskriminasyon laban sa isang tao o grupo. Nakasisira ito sa dignidad ng tao at maaaring magdulot ng pagkawatak-watak sa komunidad. Kaya mahalaga ang paggamit ng wika na nagpapakita ng respeto, pag-unawa, pagkilala sa karapatan ng bawat isa. Ang fake news ay maling impormasyong ipinakakalat na tilang totoong balita. Ano-ano ang mga katangian ng fake news? Una, naglalaman ng mali o hindi beripikadong impormasyon. Ikalawa, may nakakagulat o sobrang emosyonal na pamagat, clickbait. Ikatlo, walang mapagkakatiwalang sanggunian o ebidensya. Ikaapat, madalas na ibinabahagi ng mabilis nang hindi sinusuri ang katotohanan. At ang huli, maaaring gumagamit ng binagong larawan, video o pahayag upang linlangin ang mambabasa. Upang maiwasan ito, una, suriin ang pinagmulan ng balita. Ikalawa, basahin ang buong artikulo. Ikatlo, maghanap ng mapagkakatiwalaang sanggunian. Ikaapat, tignan kung may sapat na ebidensya. At ang huli, huwag agad magbabahagi kung hindi pa nakukumpirma ang katotohanan. Tandaan, ang responsableng mamayan ay hindi nagpapakalat ng maling impormasyon. Halagahan ng dignidad. Ayon sa panukalang batas 1147-6 o JMRC and Values Education Act, ang dignidad ng tao ay likas, hindi maaaring alisin at taglay ng bawat tao. Halagang isaalang-alang ang pag-aalaga sa dignidad ng tao sapagkat ang pagpapahalaga dito ay naglalaman ng pagkilala sa pagkatao, karapatan at kahalagahan ng bawat individual. Kapag iniiwasan natin ang pang-api, panlalait at pang-aabuso, pinapakita natin ang paggalang sa dignidad ng tao. Hindi lamang sa social media mahalaga ang pagiging magalang. Dapat natin ito ipakita sa lahat ng uri ng pagkikipag-ugnayan, online man o offline. Pagsasakilos ng mga wastong paraan ng pakikipagdialogo sa kapwa gamit ang social media bilang mapagpasensyang tao. Ang pagiging mapagpasensya ay mahalagang sangkap sa matagumpay na pakikipagdialogo. Kapag may nabasang komentong nakagagalit, huwag agad tumugon. Huminga ng malalim, mag-isip at maghintay hanggang makapagpasya ng maayos. Ang isang mapagpasensyang tao ay marunong makinig,
maghintay, at umunawa sa pananaw ng iba. Padalos-dalos na aksyon dulot ng galit ay nagdudulot ng mas malaking panganib sa pakikipagdialogo sa kapwa. Kaya naman, ang pag-unawa sa kapwa ay naisa sa katuparan lamang kung ang isang tao ay may bukas na isipan at mabuting kalooban. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang mga alitan at napapalaganap ang respeto at dignidad sa online na komunidad. Ayon kay Pope Francis, hindi ang teknolohiya ang nagtatakda kung magiging mabuti o masama ang isang pakikipag-ugnayan. Ito ay maaaring magtulak ng mga ugnayan at magtaguyod ng kabutihan ng lipunan. Ngunit, maaari din silang magdulot ng karagdagang pagkakahati-hati sa pagitan ng mga individual at mga grupo. Mahalaga kung paano natin ginagamit ang teknolohiya ng may tamang puso, pag-unawa at pananagutan. Bilang mag-aaral, tungkulin ninyong gamitin ang social media bilang kasangkapan ng pagkakaisa, pagmamahal, empatiya at respeto. Nasa inyong mga kamay kung paano ninyo gagawing mas ligtas, mas positibo, at mas makatao ang digital na mundo. At diyan nagtatapos ang ating aralin. Naway maging gabay sa inyong pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan ang mga natutuhan ninyo tungkol sa respeto, empatya, pananagutan, pagiging mapanuri, at pagpapahalaga sa dignidad ng tao. Tandaan, bago mag-post, magkomento, o magbahagi, mag-isip muna. Ang bawat salita ay may kapangyarihang makasakit o makapagbigay inspirasyon. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat.